Eto, yung matagal na nating hinihintay mga kapatid na sana hari nawa ay mangyari at matupad mga tol. No? Hindi pa rin nagbabago ang plano ng ating Armed Forces of the Philippines na bumili ng submarine. Yan o submarine mga tol bilang bahagi ng kanilang modernization program. Alam mo, hindi naman talaga basta-basta magbabago yung gusto o kagustuhan ng ating Armed Forces of the Philippines sa mga plano nilang bilhin na mga assets, mga kagamitan. Nade-delay lang yan mga tol dahil sa kakulangan ng budget. Diba? Nade-delay lang yan mga kapatid. Depende kasi kung magkano ang budget na ibibigay sa kanila ng kung sino man dito sa ating gobyerno ang humahawak nun. Diba? Kung sila nga masusunod at bibigyan sila ng malaking budget, baka nabili na nila lahat ng mga kailangan nila mga tol. Kasi kailangan talaga nila yan para ipaglaban ang ating soberanya. Kasi dati ang problema nila mga tol, mga terorista, mga rebelde dito. So okay na sa kanila yung mga ganong kagamitan nila. Pero iba na ang usapan ngayon mga tol, ibang bansa na ang kanilang katunggali. Siyempre, yung mga yon may mga budget din sarili yon para sa mga militar nila. Halimbawa na lang dito sa West Philippine Sea mga tol. Kumpara natin yung ating kapabilidad sa dami ng barko at sa dami ng barko ng sumasakop dito sa West Philippine Sea. Alam nyo na, 'di ba? Kung ano ang agwat ng atin mga kapatid. So ito panoorin natin mula sa PTV Philippines itong balitang to. Ito yung title AFP plano pa ring bumili ng submarine bilang bahagi ng kanilang modernization program. Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Plano pa rin ng Armed Forces of the Philippines na bumili ng submarine bilang bahagi ng modernisasyon ng kagamitan ng sandatahang lakas. Alam nyo kung kaya ng budget kung kaya ng budget ay sige bumili. Pero kung limited lang ang budget natin, hindi siguro a priority ang submarine. Ito, opinion ko lang naman to. Ang i-priority mga tol ng ating AFP is yung mga karagdagan pang mga patrol boat, mga frigate, mga ganong mga klase. Alam mo yun, yung mga mga barko natin na pwedeng humarang at pwedeng humabol, pwedeng magtaboy sa mga barko ng China na papasok sa ating karagatan. No, bago ang submarine. Sabi ko nga, kung kaya naman ng budget pagsabay-sabayan, bakit hindi? Pero kung limitado lang yung budget, hindi siguro submarine ang dapat i-prioritize, no? Patuloy namang binabantayan ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Katulad halimbawa ng PCG natin mga kapatid, no? Well, ang PCG naman natin hindi naman sila under ng AFP natin, pero dapat ang PCG natin madagdagan din sana ng mga barko. Kasi kailangan din nila yon mga tol. Dahil yung minsan ang pumapasok na barko ng China rito, hindi lang isa, hindi lang dalawa Minsan 3, 4, 5, 10 Sobrang dami. So hindi kakayanin ng ating mga barko na harangin silang lahat o kaya itaboy silang lahat. Narito ang ulat. Sa harap ng patuloy na pagpapabuti ng depensa ng bansa ay ang modernisasyon sa kagamitan ng sandatahang lakas. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi pa rin nawawala sa plano ang pagbili ng submarine sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 3. Hopefully, it's a dream for us to get at least 2 submarines. We are an archipelago, and so we have to have this type of capability. True. At mula pa man noong panahon ng mga ninuno natin ay archipelago na talaga ang ating bansa, mga kapatid. No, ang structure ng bansa natin ay hindi isang solid buo. Tayo ay kalat-kalat na mga pulo. Tayo ay napapalibutan ng karagatan. So supposedly dapat napakarami talaga nating barko. Pero tingnan nyo, kulang na kulang tayo. No, mas marami pang barko mga kapatid, yung China na kung saan makikita mo, isang buo naman yung bansa nila. Meron silang karagatan, east and south na tinatawag South China Sea at saka East China Sea. Pero mga kapatid, hindi ko sinasabing buong yun kanila. Meron silang dagat deep din pero napakalaki ng kanilang naval forces. Sila may pinakamalaking naval forces sa buong mundo. Samantalang tayo, kung makikita mo yung bansa natin, binubuo tayo ng kalat-kalat na mga pulo. Meron tayong west, meron tayong east din sa may Benham Rice, Philippine Rice. Pero kulang na kulang tayo sa barko. Wala nga tayong submarine
'Di ba? Ang kailangan lang talaga mga tol is yung tulong mismo ng ating pamahalaan, ng gobyerno, ng administrasyon mga tol, o ng kung sino mang mga sangay ng gobyerno, ahensya ng gobyerno o nangangasiwa sa budget natin, na sana matulungan yung ating sandatahang lakas na makapag-acquire ng mga ganitong klaseng assets. Because it's really difficult to defend the entire archipelago, no, without submarines. Sa mga nakalipas sa taon, tumaas ng 29% ang pondo para sa AFP Modernization Program, kung saan 35 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan ngayong 2025. 35 billion pesos, no? Aminado si General Late niyan kumpara mo sa ibang bansa. Browner Ganun talaga eh. na hindi pa ito sapat, lalo't may mga binabayaran din na multi-year contracts sa mga naunang binili na kagamitan. Pero ginagawan niya ng paraan para magkaroon ng karagdagang pondo sa tulong ng local at foreign financing. In fact, we have had some offers already. So pinag-aaralan po natin yung legality nito. But sa lahat po ng tulong na pwedeng maibigay sa AFP, sa Philippine Coast Guard at sa iba pang ahensya ng gobyerno that are involved in securing our territory and our sovereign rights, these are all welcome to us. Ngayong taon, inaasahan ang delivery ng 2 bagong corvette mula South Korea. Yan ito. Tulad nito mga tol, dapat dagdagan pa to. Deliveries of 2 future corvettes from South Korea. Yan. Ito, inaasahan to ngayong taon na to. Pero kailangan dagdagan pa yan, no? Kung kakayanin ng budget, sabay-sabay. Pero kung hindi, mas dapat nila i-priority yung mga ganito muna. Yung sa ibabaw muna ng karagatan bago yung sa ilalim. Kabilang ang BRP Miguel Malvar na darating sa Marso. Mayroon ding bagong landing dock ships at 6 na offshore patrol vessels. Wow. Samantala, patuloy na tinatapatan ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kabilang na rito ang Chinese research vessel na Lanhai 101 na unang na-detect sa loob ng archipelagic waters ng bansa. Yan nasa loob ng archipelagic waters ng bansa, China research vessels mga kapatid. Biruin mo research vessels ng China. Ano ito? Nagre-research sa loob ng archipelagic waters natin. Diba? Ang paliwanag nito, ito daw ay isang innocent passage. Diba? At huling namataan sa bahagi ng Babuyan Islands, pabalik ng China. Bagamat nagpaalam noon ang nasabing research vessel na ang kanilang pagdaan ay dahil sa masamang kondisyon ng dagat sa kanlurang bahagi ng Palawan, may napansing kahina-hinala ang PCG sa paglalayag nito, kung saan nagpatay ito ng automatic identification system. Oy, red flag. Bakit ka magpapatay, di ba? O transponder. It keeps on entering the contiguous zone natin. No? Minimaintain niya yung 23, 24, 25 nautical miles off the coast of our coastline. So although BRP Cabra keeps on pushing her further away from our contiguous zone, and yet insisting pa rin siyang pumasok. Binabantayan naman ngayon. Kasi mga tol, hindi naman talaga tayo dapat maniwala sa kung ano man yung sinasabi nila. Diba? Kasi sabihin nila, dumaan lang kami rito kasi masama panahon doon. Diba? At innocent passage lang naman to, wala naman kaming balak na masama. Nek-nek ninyo. Ang hirap ninyong paniwalaan. Tingnan nyo to, nagpatay ng kanilang identification number mga tol. Bakit nila gagawin yun? Diba? Tapos may maintain silang distansya lang. Kaya dapat talaga may mga nakabantay tayong mga barko. Hindi tayo dapat magpakampante. Ng BRP Cabra at China Coast Guard 3304 na lumapit ng 43 nautical miles mula sa Pangasinan. Ngayon lumapit 43 nautical miles naman tong isa. Sa Baho de Masinloc. Nakaraan, di ba 34 nautical miles? O ito, 44 nautical miles mga tol. 4 na barko pa ng China Coast Guard ang nananatili. At pinakabagong dumating dito ang CCG 5303 habang naroon pa rin ang The Monster Ship. Sa kabila nito, tiniyak ng PCG na may sapat na kakayahan ng bansa para bantayan kung magkaroon ng tangkang reclamation sa Scarborough Shoal na isa sa itinuturing na red line ng gobyerno. Ang tanong, anong gagawin ngayon ng Pilipinas pag makita nating nagtangka sila ng reclamation? Di ba? Yan ang priority ng ating mga lipad, no? Ng ating aircraft, and also the intelligence gathering ng ating Philippine Coast Guard to make sure that the Chinese government
are not carrying out illegal reclamation in Bajo de Masinloc. So far, we can say na the Chinese government are not doing reclamation in Bajo de Masinloc. Idinaos naman ngayong Miyerkules ang ikapitong Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas, Canada at Amerika sa West Philippine Sea. Kalahok ang Naval at Air Force units ng mga nasabing bansa. Ayos. Patrick De Jesus. Ayos mga tol. Yan no. Kung nakikita natin mga kapatid, no, desidido at nangangarap ang ating mga kasundaluhan na magkaroon sila ng mas magaganda o madagdagan yung kanilang mga assets. Diba? Kasi ang hirap nga naman no, ipagtatanggol mo yung isang buong bansa laban sa mga malalakas, makapangyarihang bansa na sobrang dami ng barko tas may mga submarine pa. Samantalang tayo, eto lang yung atin. So pangarap din nila mga kapatid na magkaroon ng submarine dahil nga sabi nila archipelagic country tayo mga tol. Dapat kailangan talaga natin ng submarine, sabing ganun. Pero syempre, mga tol, ang problema niyan is hindi sapat yung pondo, hindi sapat yung budget na inilalaan ng gobyerno para sa kanila. Magkano? 35 billion. Hindi daw sapat yun kasi marami pang binabayaran mga na-order pa nung nakaraan mga tol. Kailangan pang bayaran yun, no? Sana dumating ang panahon, mga kapatid, na magawa ng paraan yan. Hindi natin alam kung papaano pero sana no, magawa ng paraan yan. Dapat nga noon pa paunti-unti sana hindi tayo ganito Diba? Mula nung panahon ni Marcos Senior, yung sumunod doon, yung sumunod doon, mga tol. Wala mga nagpabaya din Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.